Kabanata 12:01. Kasunod ng mga pagsabog ng mga dagandong na tunog, ang sinaunang enerhiya sa paligid ay nagsimulang kumulo sa sukdulan sa isang iglap. Isang kamay ang marahas na humakbang patungo sa katawan ni Zephyr. Bigla na lang, nagsama-sama ang sinaunang enerhiya at naging isang di nakikitang kamay, marahas na humihiwa at gumalaw. Ang kamay na ito ay nababalutan ng walang katapusang sinaunang enerhiya. Ang layuning pumatay ay sapat na upang sirain ang mga bundok at ilog. Hindi pa kasama ang katawan ng tao, kahit ang bundok ay madudurog. Maging ang ekspresyon ni Zephyr ay bahagyang nagbago nang maramdaman niya ang napakalaking pressure na paparating sa kanya. Gaya ng inaasahan sa isang eksperto sa antas ng emperador. Kung aatake siya ng may puot, magagawa niyang takutin ang lahat ng direksyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, mayroon pa ring cultivation si Zephyr ng kalahating hakbang patungo sa espiritu. Bagamat kalahating hakbang pa rin ang layo ng kalahating hakbang patungo sa espiritu, ang tunay na lakas ni Zephyr ay ang kapangyarihan ng kanyang mga kaliskis ng dragon. Ang 16 na kaliskis ng dragon ay sapat na para mailabas niya ang isang walang kapantay na kakayahan sa pakikipaglaban. Swoosh! Nakaharap sa malaking palad na ito, isang mahinang ngiti ang dahan-daang lumitaw sa mukha ni Zephyr. Bigla niyang iginalaw ang kanyang kamay. Dumagundong. Dumagundong. Kasabay ng tunog ng kulog, ang kanyang palad ay parang katawan ng espada habang marahas itong sumusugod upang salubungin ang atake. Klang! Bagamat isa lamang itong palad, taglay nito ang aura ng sword energy. Pinaigting at pinahusay ng sword focus ang kataas-taasang kaluwalhatian. Boom! Isang nakakagulat na tunog ang walang awang kuskusin ang isa't isa habang nagbabanggaan ang dalawa. Ang mga bundok na may radius na ilang dosina ay nabunot. Saan man ito magpunta, ito ay tinangay sa patag na lupa, at ang kapangyarihang parang sakuna ay mabangis na nagdulot ng kaguluhan sa heavenly cycle. Hindi mo alam kung ano ang makakabuti para sa iyo. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng Star Sword Emperor habang pinagmamasdan ang nag-uumapo na enerhiya ng dalawa. Nagkaroon siya ng bagong pag-unawa sa lakas ni Yun Tianteng. Maging si Zephyr ay nakaramdam na ang kanyang atake ay mas mahina kaysa sa suntok na ito. Napakahirap para sa kanya na labanan ito. Kaya naman, natural lamang na hindi naniniwala ang Star Sword Emperor na makakaligtas si Zephyr. Gayunpaman, sa kaisipan ng kahihiyang dulot ng batang ito, hindi makapaghintay ang Star Sword Emperor na igalaw ang kanyang espada at patayin ito. Umakyat ang enerhiya at kumulo ang sinaunang enerhiya. Isang malakas na bagzo ng hangin ang bumangon mula sa banggaan ng dalawang makapangyarihang enerhiya. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mukha ng Star Sword Emperor ay lubhang nagbago dahil malinaw niyang nakita ang isang payat na figure na nakatayo na parang isang Diyos sa gitna ng nagngangalit na hangin. Kumislap ang kanyang anyo, at gumalaw ang kanyang balabal. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang selyo at gumalaw. Isang napakalaking kidlat ang bumangon. Buzz! Isang malaking mahabang espada ang humampos sa ere at sumugod palabas mula sa kumukulong sinaunang enerhiya. Naglalagablab na kulog. Boom! Habang umuunlad ang mahabang espada, sumabog ang kulog at kidlat mula sa itaas hanggang sa ibaba, at umikot ang kulog at kidlat. Tila dala ng itim na kidlat ang aura ng kamatayan, nagamulat sa lahat ng direksyon. Ang teknik na ito ng Flaming Lightning Sting ay nakuha ni Zephyr mula sa inheritance ni Leho. Gayunpaman, ang sandata ni Zephyr ay isang mahabang espada. Kaya, ang anyo na ginamit niya upang bombahin ang kanyang daan palabas ay isa ring mahabang espada. Bagamat wala itong taglay na lakas na kasing lakas ng punyal, ito ay mas mapang-api at marahas. Si Zephyr, na ang cultivation ay umabot na sa kalahating hakbang patungo sa espiritu, ay mas makapangyarihan kaysa dati. Lalo na sa pagsulong na ito, ang tulong ng hugis gasuklay na hindi kumpletong ron ay nagpalawak ng kanyang karunungan. Ang kanyang kapangyarihan sa pag-unawa ay hindi nakatulad ng dati, kahit na matagal na siyang hindi nakakasalamuha sa mana ni Leho. Ngunit naunawaan na niya ang diwa ng. Sa sandaling ito, ang kapangyarihan ng Flaming Lightning Sting ay higit pa sa kayang hamanin ng langit. Kabanata 12:02. Ang mahabang espada ay puno ng mapang-ipang espiritu.
Sa dulo ng espada, mayroong pakiramdam ng kamatayan at pagkawasak. Saan man ito mapunta, kahit ang kumukulong sinaunang enerhiya ay madudurog. Napuno ng gulat ang mga mata ni Yon Tianteng habang gumagalaw siya at walang awang tinaga. Boom boom. Ang mahabang espada ay isang manifestasyon ng enerhiya. Habang sumasabog ang banal na liwanag, mayroong isang daloy ng sword focus na dumadaloy. Ang Flame Lightning Sting ay isa sa mga natatanging kasanayan ni Leiho. Ang pinakamalakas na bahagi nito ay nasa dulo nito. May matingkad na banal na liwanag na sumilay mula rito, na tila isang pinagmumulan ng liwanag mula sa siyam na langit sa itaas. Ang kumikislap na liwanag ay may dalang matinding lamig, na nagiging sanhi ng panginginig ng kaluluwa ng isang tao sa isang sulyap. Ito ang nakakatakot na bahagi ng Flaming Lightning Sting. Kahit na isinagawa ito ni Zephyr sa anyo ng isang mahabang espada, hindi pa rin nabawasan ang nakakatakot na kapangyarihan sa dulo ng espada. Bang! Marahas na lumipad pa atras ang katawan ni Yon Tianteng. Sa gitna ng napakalakas na tunog ng pagkawasak, desperadong lumabas ang kanyang sinaunang enerhiya, ang kanyang posture ay nasa isang nakalulungkot na kalagayan. Ang enerhiya ng espada ay naging isang tunay na anino ng espada at unti-unting naglaho matapos atakehin ang 19 na guhit ng primordial energy ng kalaban. Kung tungkol naman kay Yon Tianteng, natural lang na umatras siya ng 19 na beses. Isang sunod-sunod na enerhiya ng espada ang nagtulak kay Yon Tianteng na umatras ng 19 na beses. Sa sandaling ito, halos lumuwa ang mga mata ni Star Sword Emperor. Hindi pa nagtatagal, hinahabol pa rin nila si Zephyr. Gayunpaman, gaano nakatagal ang lumipas. Nakagawa na nga si Zephyr ng isang kontra-atake, at isa itong matibay na kontra-atake. Ang lalaking ito. Kung ikukumpara sa pagkabigla ng Star Sword Emperor, ang Nine Netherbird, na nakapatong sa isang gilid, ay mas nagulat. Walang nakakaalam kung ano ang sanhi ng pagbabago ni Zephyr. Para mabigyan ng oras si Zephyr na pinuhin ang katawan ng tunay na dragon, muntik nang mapatay ng dalawang emperador na ito ang Nine Netherbird. Gayunpaman, kahit ang Nine Netherbird ay hindi inaasahan na ang katawan ng tunay na dragon ay magkakaroon ng ganitong epekto na sumusuway sa langit. Maaari kayang ganap na pinino ng taong ito ang pisikal na katawan ng dragon. Habang iniisip ang nakapangangilabot na kalagayan ng katawan, ang ekspresyon ng Nine Netherbird ay naging medyo interesante. Gayunpaman, hindi ang Star Sword Emperor o ang Nine Netherbird ang mas nagulat kaysa kay Yon Tianteng. Ngayon lang, ang espada ni Zephyr ay lubhang nakakatakot na napilitan siyang umatras ng 19 na beses. Isa lamang itong insulto sa kanya. Ako na ang bahala. Nang hindi nabigyan pa ng oras si Yon Tianteng para mabigla, muling tumaas ang boses ni Zephyr. Ano? Bago pa man makapag-react si Yon Tianteng, isang figure ang biglang humaba sa kalangitan at marahas na sumugod palabas. Ang bilis niya ay direktang lumampas sa bilis ng tunog. Kumislap ang kanyang anyo, at inilabas niya ang kanyang buong lakas. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang ganoong simpleng aksyon ay nagdulot ng pagtaas ng isang malaking alon sa nakapalibot na espasyo, na para bang pipigilan nito ang lahat ng tao sa mundo. Sa kabilang panig, kaharap si Zephyr, na kasing nakakatakot ng isang baliw na Diyos, ang buong katawan ng Star Sword Emperor ay natigilan. Nagsimula pa siyang manigas sa buong katawan. Mamatay. Parang kidlat ang mga mata ni Zephyr habang marahas siyang sumugod. Binalot ng mapang-ipang intensyon ng kamao ang buong lugar. Sumuntok siya gamit ang dalawang kamao, parang walang katapusang ulan ng mga bituin, walang talo at walang batas. Gayunpaman, sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihang iyon, maging ang mukha ni Yon Tianteng ay nagsimulang magpakita ng gulat na ekspresyon. Ang bilis ni Zephyr ay sadyang napakabilis. Sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihang iyon, maging si Yon Tianteng ay napilitang umatras. Kabanata 1203. Sa kasamaang palad, kumpara kay Zephyr, na may flash shining, ang bilis niya ay talagang mabagal. Sa sumunod na sandali, isang marka ng kamao na naglabas ng isang napakalakas na aura ng kamatayan ang marahas na bumangga sa kanya, tuluyang hindi pinansin ang sinaunang enerhiya na nananatili sa paligid ng kanyang katawan habang baliw niya itong binabangga. Bang bang bang. Kasunod ng pagkumpas ng kanyang mga kamao, sumabog ang kanyang fist focus.
Kaagad, sa ilalim ng nakakatakot na bilis at lakas ni Zephyr, direktang napalipad pabalik si Yon Tianteng ni Zephyr. Ang nakapalibot na primordial energy ay nagsama-sama upang bumuo ng malalaking pader ng primordial energy. Para silang mga pader na tanso at pader na bakal habang sinusubukan nilang protektahan ang kanilang mga katawan. Umuungol. Muling umalangaw-ngaw ang matinding dagandong. Sa loob ng katawan ni Zephyr, nagsimulang magising ang kanyang mga kaliskis ng dragon. Dumagundong. Dumagundong. Sa sandaling ito, ang epekto ng pagkakaisa ng 10 ay ganap na nabunyag. Ang lakas ng suntok ay bumagsak ng malakas, agad na winasak ang mga primordial energy wall ng kalaban tungo sa kawalan. Kahit na ang primordial energy na natipon sa kalangitan ay walang kapantay at agad na nakabuo ng kalasag para sa primordial energy, hindi pa rin ito kayang tiisin ang mga suntok at suntok ni Zephyr. Bigla na lang, muling sumabog ang galit na ungol ni Zephyr. Ang kanyang kamao ay parang ulan ng mga bituin. Ang malaking anino ng kamao ay parang isang malaking bumabagsak na bituin, marahas na tumatama sa mga sinaunang pader ng enerhiya. Sa sumunod na sandali, isang pagsabog na yumanig sa mundo ang umalangaw-ngaw. Sa sandaling ito, sa ilalim ng nagtatakang tingin ng Star Sword Emperor, isang figure ang gumalaw sa kaawa-awang paraan. Pagkatapos nito, marahas siyang pinadala ni Bayeng. Paano ito posible? Hindi na napigilan ni Star Sword Emperor ang kanyang pag-iyak habang nakatingin sa figurang lumipad. Ito ay dahil ang taong pinalipad ay walang iba kundi si Yon Tianteng. Sa 9 na disipulong nasa antas ng emperador, wala rin siyang kapantay. Bilang isa sa mga nangungunang personalidad, pinalipad siya ni Zephyr sa sandaling ito. Swoosh! Ang kanyang figure ay kumikislap. Isang pares ng malalaking pakpak ang dahan-daang lumawak mula sa likuran ni Yon Tianteng. Ang pares ng pakpak na ito ay binubuo ng kataas-taasang enerhiyang primordial. Habang kumakawi ito, malinaw na may halong nakakatakot na espiritu. Malinaw na ito ay isang kakaibang kasanayan ni Yon Tianteng. Sa sandaling ito, ang mukha ni Yon Tianteng ay puno ng bangis, at ang kanyang mga mata ay pula. Malinaw na siya ay galit na galit, at ang kanyang hindi may lalarawang galit ay nag-aalab sa sukdulan. Bilang isang walang kapantay na eksperto, kailan pa siya napahiya ng ganito dati? Noong panahong iyon, itinuring na katatawanan ng Star Sword Emperor na si Jindy at siya dahil hindi nila pinatay si Zephyr. Bagamat may ilang aksidente, pinalipad pa rin siya ni Zephyr. Kung ikakalat ito, magiging katatawanan lang siya. Kapatid na yon, kakaiba ang batang ito. Tingnan mo ang kanyang cultivation. Nakapasok na siya sa half-step to the spirit mula sa level 9 agility. Malinaw na malaki ang kanyang pagkakataon. Kung titingnan mo ulit ang kanyang mabangis na atake, hindi na tayo maaaring maging kasing ingat ng dati. Malamig na sabi ni Star Sword Emperor, na nakatayo sa tabi. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng mga mata ng ahas, na may hindi may lalarawang bangis. Kalahating hakbang patungo sa espiritu. Dahil sa paalala ng Star Sword Emperor, medyo nabawi na ni Yon Tianteng ang kanyang katwiran. Kanina, habang kaharap niya si Zephyr, tuluyan na siyang nawalan ng malay at hindi niya natuklasan ang puntong ito. Sa sandaling ito, nang muling tumingin siya kay Zephyr, napagtanto niya na naabot na nga niya ang kalahating hakbang na espiritu. Sa loob lamang ng ilang araw, nakagawa na ng malaking pag-unlad si Zephyr, hindi talaga siya maaaring husgahan gamit ang sentido komon. Kabanata 1205. Isang napakalaking sinaunang figure ang sunod-sunod na nagsimulang magpakita at maghugis, na para bang isang Diyos ang bumababa sa kanila. Maraming primordial energy splendor sa loob ng palad ni Yon Tianteng ang naging mga kristal na substansya. Sa sandaling nang magtipon at bumukas ang kanyang mga kamay, ang mahahabang sigaw ay marahas na umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kumislap ang berdeng ilaw, gumuho ang mga bundok, at nabasag ang lupa. Sa gitna ng aura na yumanig sa kalangitan, ang berdeng ilaw ay parang ilog ng mga bituin habang malakas nitong tinamaan ang isang banal na haligi na may taas na 10,000 talampakan. Ito ba ang palakol na pandigma ng Primordial Emperor? Nang makita ang hitsura ng bagay na ito, maging ang mukha ng Star Sword Emperor ay nagsimulang mag-iba. Hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, napasigaw siya ng hindi sinasadya.
Kumislap ang berdeng ilaw at naging isang nagliliyab na liwanag. Boom! Maraming taluktok ng bundok ang sumabog kasabay ng berdeng ilaw. Unti-unting nabasag ang isang malaking bahagi ng kalawakan, at hindi mabilang na mga sinaunang puno ang nabunot. Bigla na lang, sa loob ng radius na 100 milya, ang mga natapos na produktong nilalang ay nagpatira pa sa lupa, walang humpay na humahagulgol. Habang nakatingin sa berdeng haligi sa itaas ng kawalan, lahat sila ay nagpakita ng nanginginig at nahihiya na tingin. Nakakakilabot. Dahan daw ang iniunat ng sinaunang multo ang kanyang palad. Biglang kumalat ang banal na liwanag, na parang tinamaan nito ang isang mundo. Sa isang iglap, nagsimulang sumabog ang kataas-taasang kapangyarihan. Isang sinaunang banal na bagay ang dahan daw ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang bagay na ito ay eksaktong kapareho ng nasa kamay ni Yun Tianteng. Mayroon itong parehong aura, sinauna at banal, ngunit nakakatakot. Mayroong 10,000 sinag ng banal na liwanag, bawat isa sa kanila ay sumisirit. Sa sandaling ito, habang nakaharap sa sinaunang banal na bagay sa kamay ng kalaban, kahit sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Zephyr ay nagsimulang magbago. Mag-ingat ka, ito ang palakol na panglaban ng Primordial Emperor. Mabilis na umalangaw-ngaw ang boses ng Nine Netherbird. Sa sandaling ito, ang Nine Netherbird, na nagpapagaling sa malayo, ay malinaw na kumikislap na may bakas ng pagkabigla sa kaibuturan ng malademonyong mga mata nito. Malinaw na ang puso nito ay labis na nabigla sa battle axe ng Primordial Emperor na ito. Hindi nito napigil ang mapasigaw. Sus Mariosep, napakaraming taon na ang lumipas, at isa na namang 10 pangalawang banal na artifact ang lumitaw. 10 pangalawang banal na artipakto. Nakakunot ang noo ni Zephyr. Habang tinitingnan niya ang sandatang tinatawag na Primordial Emperor's Battle Axe, nagsimulang kumabog ang kanyang puso. Tama, 10 pangalawang banal na artifact. Ito ay 10 napakalakas na armas, at bawat isa sa kanila ay nasa antas ng pangalawang banal na artifact. Gayunpaman, kung ganito ang kaso, matatawag lamang itong Banandam's Presloophant Buck ng higit pa rito. Tama, 10 pangalawang banal na artifact. Ito ay 10 napakalakas na armas, at bawat isa sa kanila ay nasa antas ng pangalawang banal na artifact. Gayunpaman, kung ganito nga, matatawag lamang itong pangalawang banal na artifact. Ang bawat isa sa 10 armas na ito ay walang kapantay at nagtataglay ng sinaunang talaan ng labanan. Masasabing ang bawat isa sa kanila ay napakalapit sa gilid ng isang tunay na banal na artifact, kaya tinatawag din silang pangalawang banal na artifact. Ibig sabihin, isa rin ito sa mga pangalawang banal na artifact. Habang nakatingin sa palakol na iyon, sabi ni Zephyr sa malalim na boses. Ang palakol na pandigma ay isang sinaunang sandata, katulad ng isang higanteng palakol, ngunit mas simple at walang palamuti kaysa sa isang higanteng palakol. Sa lahat ng mga martial artist, bihira para sa isang tao na pumiling gumamit ng palakol na pandigma bilang sandata. Dahil hindi ito kasing talim ng mahabang espada o kasing bigat ng higanteng palakol, kapag ginamit ito, masasabing maraming sandata na mas makapangyarihan kaysa rito. Talagang kapansin-pansin ang paggamit ng battle axe bilang sandata. Ang Primordial Emperor ay isang walang kapantay na eksperto mula pa noong sinaunang panahon. Isa siyang walang kapantay na abnormal na tao. Siya ay ipinanganak sa pagtatapos ng sinaunang panahon at mas matanda pa kaysa sa walang kamatayang matandang magnanakaw na ito. Ang taong iyon ay nagtataglay din ng spiritual martial body. Mukhang dapat ay nakuha na ng taong ito na nagngangalang Yun Tianteng ang kanyang mana. Dapat kang mag-ingat. Emperador na sinauna. Masasabing makapangyarihan ang titulong ito. Kabanata 1204. Hindi natin siya maaaring hayaang mabuhay, may koneksyon sa kanya ang Nine Netherbird. Kung hahayaan natin siyang mabuhay, hindi maisip ang kahihinatnan nito. Magiging cancer siya. Dahan-daw ang ibinuka muli ni Star Sword Emperor ang kanyang bibig habang pinapanood niya si Yun Tianteng na unti-unting bumabalik sa dati niyang katinoan. Ang Nine Netherbird ay isang walang kapantay na nilalang, isang sinaunang nilalang. Kilala talaga ni Zephyr ang isang sinaunang nilalang na ito. Kahit na iniisip ang mga kahihinatnan nito, malalaman ng isa na ito ay walang kapantay na seryoso. Swoosh!
Nagmulat at pumikit ang mga mata ni Yun Tianteng. Sa sandaling ito, namutla ang mga ito, na parang may apoy na nagliliyab sa kanila. Mabilis na kumalat ang isang malakas na aura mula sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang nakapangangilabot na aura ay kumalat at nagyelo sa espasyo sa loob ng radius na 10,000 metro. Kung ganoon, sabay-sabay nating patayin ang batang ito. Dahan-daang lumabas ang boses ni Yun Tianteng. Malinaw na ang kahulugan ng Star Sword Emperor. Hindi tanga itong si Yun Tianteng. Malinaw na malinaw sa kanya ang dahilan ng mahabang pagkaantala sa gabi. Noong nakikipagtulungan sila kay Jindy, hindi hinayaan ng tatlong eksperto sa antas ng emperador na maiwan si Zephyr. Isa itong malaking pagkakamali. Kung hindi nila papatayin si Zephyr ngayon, tiyak na magdudulot ito ng hindi na maibabalik na sitwasyon. Lalo na't si Zephyr ay 16 o 17 taong gulang lamang noon. Mahirap isipin kung gaano kahanga-hanga si Zephyr sa hinaharap sa loob ng ilang taon. Sabay na tayo. Dahan-daang tumanggo si Star Sword Emperor at sinabi sa malalim na boses. Klang! Isang mahabang sigaw ang dahan-daang umusbong. Pagkatapos, isang dagat na nabuo gamit ang enerhiya ng sword ang dahan-daang lumitaw sa likuran niya. Tungkol sa dalawang bagay na ito, mas nag-aalala si Zephyr kay Yun Tianteng. Ang lakas ng taong ito ay mas mataas kaysa sa Star Sword Emperor. Tiwala si Zephyr na kaya niyang patayin ang Star Sword Emperor na ito sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, pagkatapos ng palitang ito, natuklasan ni Zephyr na ang lakas ng taong ito ay hindi pa lubos na naipapakita. Natural na mayroong walang hanggang kapangyarihang umuusbong sa loob ng kanyang katawan. Umuungol. Habang nag-iisip pa rin si Zephyr, isang matinding ungol ang biglang lumabas mula sa katawan ni Yun Tianjing. Isang malaking multo ang dahan-daang gumalaw, na parang pumipitas ng mga bituin at hinihila ang buwan. Mabilis na kumalat ang isang malakas na aura. Ang malamulto na figurang ito ay nakalagay ang mga kamay sa likod ng kanyang likuran. Isang sinaunang banal na damit ang unti-unting umusbong. Kumaway ito sa kanyang katawan, na tila buhay. Isa itong matandang lalaki na may katandaan na. Nabunyag ang banal nitong damit, na parang nagsasama ang isang dragon at isang tigre. Ang aura na inilalabas nito ay kasing talas ng libu-libong palaso na sabay na tumatalsik. Ito ba ang multo na nabuo ng nakasisilaw niyang liwanag? Habang nakatingin sa sinaunang multo na iyon, nagsimulang maging seryoso ang mukha ni Zephyr. Bagamat nakatayo roon ang kabilang panig at hindi gumagalaw, tila nasa sansinukob na ito. Sa paligid nito ay isang malakas na aura na parang mga bituin na nakapalibot sa buwan. Tila hindi kikilos ang kabilang panig kung hindi ito kikilos. Kapag kumilos na ito, magiging sanhi ito ng pagbibitak ng lupa. Hindi lamang nagulat si Zephyr, maging ang Star Sword Emperor na nasa tabi niya ay hindi napigil ang sumimangot. Kitang-kita ang pagkamangha sa kanyang mga mata. Gayunpaman, halata na pinatigas ni Yun Tianteng ang kanyang puso sa sandaling ito. Muling bumuo ng selyo ang kanyang mga kamay at gumalaw. Sumabog na parang bulkan ang mga alon ng sinaunang enerhiya habang mabangis silang sumusugod. Dumagundong. Dumagundong. Sa kalangitan, ang sinaunang enerhiya ay kumukulo sandali, at ang mga kakilakilabot na bakas ay nagsimulang lumitaw, na parang pinupunit ang kalangitan.